Yon, welcome back sa ating channel. May nakita na naman ako na bagong online loan app or money lending app. Dito, pwede ka daw mag-loan mula 2,000 pesos hanggang 80,000 pesos. Ang loan tenure naman daw ay mula 120 days hanggang 360 days. Napakatagal nun. Totoo kaya ito? Ang daily interest rate naman daw ay 0.02% hanggang 0.05%. Ngayon, kung interesado kang malaman ang money lending app na ito at naghahanap ka na mautangan, tapusin mo ang video na ito. Bakit nga pala natin gagawin ito? Dahil madami na ang naluloko at kinukulit ng iba't ibang online loan application o money lending app o ang tinatawag nilang OLA. At para ma-review na rin natin ang iba't ibang money lending app kung okay ba sila o kung mababa naman ba ang interest rate nila o kung nangungulit ba ang kanilang mga agent at tinitext ang ating mga contact sa ating mga phone book. Yan ang aalamin natin. Malalaman din natin kung buo ba natin makukuha ang desired loan amount natin at kung ano-ano ang mga processing fee at mga hidden charges. At ang isa sa magandang alamin natin ay kung nangungulit ba ang kanilang mga agent pag hindi tayo nakapagbayad sa mismong due date natin. Siyempre, yan ang nakakatakot at nakakahiya. Dahil nabalitaan natin ang iba't ibang money lending apps na kinokontak nila ang mga contacts natin sa ating mga phone book. Siyempre, nakakahiya yun at nakakatakot. Minsan pa nga, tinatakot nila tayo na ipopost nila tayo online. Kaya wag muna kayo mag-i-install o magda-download ng money lending app na ito hanggat hindi nyo natatapos ang video na ito. Pero kung gusto nyo na agad mag-loan sa mga legit na online app na may 0% interest sa unang loan nyo, i-click nyo lang ang mga links ko sa aking description box. Adyan lahat ng mga listahan. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa at reviewin na natin ito. Let's go! Yun, so umpisa na natin. So ang loan app na ito or money lending app na ito, ang pangalan ay Cashmoco. Makikita mo ito sa Google Play Store or Apple App Store. So bago tayo magumpisa, ilagay muna natin ang ating mga phone number. Tapos ite-text nila yung OTP, so encode mo yan dyan. Tapos login na tayo. So yun, pagkatapos nun, yun, akala mo kung ano kagad, no? Nakapasa. Congratulations kagad ang nakalagay. Akala ko 80,000 kagad makukuha ko eh. So yun na nga, nakalagay dito, you get the maximum loan amount you can borrow. 80,000 pesos. So hanggang 80,000 pesos pa lang pwede natin mahiram dito. Tapos ang loan tenure ay 120 hanggang 360 days na may daily interest rate na 0.02% hanggang 0.05%. So pagkatapos nun, click na natin yung apply now. So ang next natin ay identity information. Dito i-upload mo yung iba't ibang mga valid IDs mo, no? O kung ano meron kang valid IDs. Tapos meron din dito, please do a live test. Ano-ano ba yung mga supported valid card types? So yung mga supported cards ng Cashmoco ay UMID, TIN ID, driver's license, PRC ID, postal ID, PhilHealth ID, SSS, passport, national ID, pag-ibig, or voter's ID. So kung ano dyan meron ka, yun ang ipopost mo or i-upload mo sa Cashmoco. So pagkatapos nun, pipicturean mo yung front photo ng valid ID mo. Pagkatapos naman nun, magsa-selfie ka na. Basta yung selfie photo mo within the border para makita mismo ng Cashmoco yung actual face mo. So ang next natin fill upan ay ang basic information natin. Ilalagay natin yung email address natin, personal WhatsApp number kung meron ka. Ngayon kung wala ka, gagawa ka. Kung anong gender mo, male or female, yung age mo, yung date of birth. Pagkatapos nun, press next. Sunod naman dyan kung anong ID number ang ginamit nyo. So i-input mo yan dyan, no? Yung educational level, kung elementary, high school, or college graduate ka. Marital status, kung single, married, o widow. Purpose of the loan, kung sa daily expenses, reimbursement, entertainment, rent, tourism, education, medical, or shopping. So ilalagay mo yan, pipili ka lang naman isa. Pagkatapos ng loan, ilalagay mo naman yung residential address mo. I-click mo dyan kung saan ka nakatira, no? Tapos yung detailed address mo, input mo dyan. Pagkatapos nun, press next. So ang next naman natin, ilalagay mo naman dito kung anong type of employment mo.
Kung ikaw ba ay contract worker, self-employed, student, or unemployed. Tapos yung next naman ay years of working. Kung gaano ka nakatagal sa pinagtatrabahuan mo. Tapos yung next naman ay industry. Kung saang industry ba ang trabaho mo. Kung ito ba education and training, agricultural, forestry, animal husbandry, fisheries, the mining industry, IT industry, o kung ano-ano pa. I-browse nyo na lang dyan. Ang next naman dyan ay monthly income mo. Meron dyan bracket. Mamimili ka lang kung saan pumapatak yung sweldo mo. Ang sunod naman ay company name. Siyempre yung pangalan ng company na pinagtatrabahuan mo. Ilalagay nyo rin yung company phone number, yung residential address, province or city or district. Tapos detailed address, yung pay cycle, kung ilang beses ka sumasahod sa isang buwan. Kung ito ba ay 2 times a month or once a month. Payday naman, kung ito ba ay 15/30 or 10/25. Kasi iba-iba yan, katulad sa SM, may 10/25. Pero sa ibang company, 15/30. Ang next naman natin, syempre, hindi mawawala yung mga emergency contact numbers. So, yung advice ko nga sa inyo, yung phone number nyo na gagamitin dito sa Cashmoco ay dapat less than 5 contact person lamang. Para kung hindi sila legit o kung mag-contact sila sa mga contacts natin, 5 lang yung iti-text nila. Hindi yung tunay nating cellphone number na maraming contacts, iti-text nila yon kung hindi legit to, no? So, advice ko lang sa inyo yon. So, ang ilalagay nyo dito, yung sa emergency contact number 1, relationship to na emergency contact. So, yung pipili na lang kayo sa phone book nyo, no? Ilalagay nyo na lang dyan. Siyempre, ilalagay nyo dyan yung mga close nyo para kung anong mangyari, pwede nyo silang kausapin. Na ganito ang nangyari, pare. Di ba? So, ang last natin ay bank information. Kung saan nyo gusto ma-receive yung ilo-loan na pera nyo dito. Kung meron kayong bank account, yun yung ilalagay nyo sa digital wallet. Katulad ng GCash, PayMaya, GrabPay. Tapos, fill in the name of the recipient. Yung lalagay nyo dito. Add the digital wallet account. Yung account number ng GCash, PayMaya, GrabPay, dito nyo ilalagay. Siyempre, kung bank card naman, ilalagay nyo yung bank name, bank account number, tapos confirm yung bank account, tapos yung account, tapos fill in the name of the recipient kung sino tatanggap ng pera o kung kanino nakapangalan yung bank account. Tapos pag na-input mo na, may magpa-pop up na please confirm the digital wallet account. So press confirm. So pindutin mo lang ang confirm. Tapos pag na-enter mo na, ito nang lalabas. Under review na siya. The information you submitted is under review and it won't take long. Please pay attention to the review status. If you have any questions, please contact our customer service. After passing the loan can be repeated and the amount is increasing. So pag nag-loan ka ng 2,000 tapos pag nakabayad ka, mag-i-increase na yan sa next na loan mo. Palay mo 3,000, 4,000 hanggang 10,000. So yun. So hintayin natin kung matatanggap yung review natin. So ayun na nga, na-reject ako. Siguro dahil nakita nila yung contacts ko sa aking phone book ay dadalawa lang. Or 3 lang. So inisip nila parang tinitesting ko lang. Pero okay lang na na-reject dahil nakita ko sa mga Facebook groups na nangungulit yung agent. Kumbaga kung ano-ano pinagsasabi pag hindi kayo nakapagbayad on time. So mababasa natin yung mga review ng Cashmoco sa Google Play Store. Ganito ang nakalagay. Si Rideban, ganito ang sinabi. 48.2% interest in 7 days. Stay away from this app at all cost. I tried to apply for a loan and they sent me an amount and payment terms I did not even approve. So, delikado ito. Ang laki nun. 48.2%. So, next natin, sabi ni Juan Tos, negative. Scammers. Akala mo nag-a-update ka lang ng profile. Pero yun pala for loan na yun. Walang proper notice. Bigla ka nalang magugulat. May repayment ka na ng 1,038 for a loan na walang notice sa GCash. Kaya I have to check my transactions. May pumasok nga na 700 plus. I was just informed when ang dami na nagtitreat sa akin a day before my due date. Hindi pa naman due date at even worse, nagbayad na ako. Hindi pa din tumigil mga phone numbers sa pag-threat. Delikado to. Grabe naman tong mga agent dito. Sabi naman ni TRC Reyes, wag nyo na i-download. Scam to. Kukunin ang info natin.
after mag-fill up, under maintenance, sablay auto-reject. So yun nga rin yung nangyari sa akin, di ba? Nag-apply lang ako ngayon, nag-testing ako, reject din. So siguro nga kinukuha yung information natin. Tapos eto yung CCL, CSL. Scam, puro under maintenance. After ko magbigay ng mga ID sa information, nag-under maintenance kaagad. Then nag-try ulit ako after 2 days. Pero ganun pa rin. Scam nga. Huwag nyo nang i-download. Kukunin lang nila yung mga information nyo. So, chinek ko din yung rating ng Cashmoco Loan Philippines, 1.6. Ang ratings nila, napakababa nun. Talagang kaduda-duda at maraming ginagawang kalokohan itong Cashmoco. Tapos, ang nakalagay dito, Cashmoco Loan Philippines under ng Indian, California, Canada Lending Corporation. So, may salitang Indian. So, alam na natin kung sino ang mga nasa likod nito. Hindi kaya yung mga nagpapalending na ito na money lending apps, ito kaya yung mga nagpapautang din sa atin na 5-6, nag-level up lang sila, na online na lahat. Tingnan natin, no? Imbestigahan natin to kung sino ang nasa likod ng mga money lending apps na ito. Siguro nag-level up sila, pero alamin natin kung sino nga yun. So para sa akin, X ang Cashmoco na ito. Huwag nyo itong ida-download, no? Huwag nyo itong susubukan na dahil marami na nakasubok dito. So mag-ingat na lang kayo. Ngayon, kung naranasan nyo na itong Cashmoco, mag-comment lang kayo sa comment section para maging aware din ng iba. So hanggang dito na lang, i-review ulit natin ang iba't ibang mga online apps sa ating next na video. Hanggang sa muli!